May nagtanong sa akin, "Good afternoon po, Boss Rai. May I ask po if ganito po mag-send ng letter of final notice ang SEC? Wala po akong naaalala na loan po except for Bugok na Ola. Nabayaran ko na po yung due ko sa Bugok na Ola. Ito po yung message. Final notice, Security Exchange. We regret to inform you that our company has now decided to formally file our official complaint against you to the right court. Please be informed that you will be facing the following cases. Number 1, breach of contract. Number 2, abandonment of account. Number 3, small claims for sum of money. Note, please visit Rule of Court Rule 39, Section 13 for your better understanding. Thank you." Alright, napagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Hindi ko ho malaman kung nalilito lang ho ang mga bugok at abusadong online lending apps o talagang tanga. Pati ho SEC dinamay sa paniningil. O di ba? Pinalalabas nila, SEC yung nag-email doon sa kliyente. At ng kamote. Sige, pagbibigyan natin, himay natin. Nakakatuwa lang ho no? Ewan ko. Huwag kayong mga ganitong klase ng mensahe, huwag yung pansinin. SEC, yung SEC ho, ano yan, sila ho yung nagre-regulate sa mga kumpanya ng mga lending, financing, yan ho. Hindi ho sila yung magpapadala ng ng notice sa inyo. Sige, hihimayin ho natin, okay? Good afternoon po, Boss Rai. Sabi nyo, at meron, tinatanong nyo kung yung final notice, ganito yung pagsisend ng SEC, okay? Pero kasi ang alam nyo, wala na kayong utang at nabayaran nyo na yung sa Bugok na Ola, okay? Ito ho yung mensahe. Sabi ko, nire-regret daw ho nila na yung company daw nila nag-decide na mag-file ng official complaint. Complaint ho, hindi complaint. Complaint. Okay? Sa right court. Paano ho naging right court kung sa SEC ho nila pinadaan? Dapat sa korte. Naktanteteng. Tapos ito raw ho, yung mga kaso nakakaharapin niyo raw po, breach of contract, maaari po, okay, pero kasama yan doon sa number 3. Ito po, number 2, abandonment of account. Paano nila nasabi na abandonment? Sige nga, kasi kayo mga bugok na tabusadong online lending apps na ahente, kung hindi nyo binabarag yung kliyente nyo at sinisingin nyo ng maayos, ay di na sana nakakasingil kayo, nakakausap niya ng maayos yung kliyente nyo. Hindi nyo pinangungunahan ng pananakot. Di ba, sasabihin nyo, abandonment of account. Baka mamaya, isang araw pa lang past due to abandonment na Mga tanga kayo tapos sinabi ko po, yung breach of contract, kasama ho kasi to doon sa small claims for sum of money. Okay, yun doon ho kasi yun pumapasok. Tignan nyo, hindi ho alam ng mga bugok na yan. Ngayon, may sinasabi sila rito. Note daw po, basahin daw po yung Rule 39 ng Rule of Court, Section 13. Ayan, nilalaman po nun, binasa ko, is yung sa garnishment. Okay, sa writ of execution. Okay, ganito lang ho yan. Wala hong magaganap na garnishment or wala hong lalabas na writ of execution kung wala hong naipapanalong kaso. Nadimanda na po ba kayo? Meron ho bang nakuha kayo na na sabina or man lang, imbitasyon galing po sa small claims court? Kung wala po, wala. Wala tayong writ of execution na na pag-uusapan dito at wala hong garnishment. Yun ho kasi yung Rule 39 ng Section 13 ng Rule of Court. Di po ba? Pagka ho ganito, nakita nyo ho final notice ang nakalagay. Okay. Pag sinabi ho kasing notice, ito po is para ho demand letter yan So, binibigyan ho kayo ng impormasyon na itong nautang po ninyo, kailangan bayaran nyo na sa ganitong number of days. Kung hindi kayo magbabayad, ito po yung parang demand letter ho yan dapat.
Okay? Kaya lang ho kasi, paano to notice of, pananakot to Tingnan nyo ho, yung ginamit na email, ng kamote. SEC, pati yung logo, SEC po Ano kinalaman ng SEC ho sa pagpapadala sa inyo ng notice? Di po ba? Obligasyon ho nila yan. Yes, kasi excuse me po, karapatan po ng lahat ng financing, lending at bangko, and even this OLAS, na maningil. Okay? Pero sa tamang pamamaraan. May karapatan din sila magpadala ng notices o demand letters. Okay? Kaya lang sa tamang pamamaraan. At tama yung nilalaman. Hindi yung kagaya po niyan. Gagamit pa sila ng ahensya ng gobyerno para lang makapanakot. Hindi ho tama yan. Di ho ba? Ito, pinakamagandang gawin nyo rito, isend nyo ho ito sa SEC. Pero nyo, ginagamit na ho sila. Regulating body ho ito. Ang SEC. Tapos gagamitin nila para sila'y maningil kuno. Hindi ho paniningil yung ginagawa, pananakot Bakit ho natin sasabing mananakot in this case? Kasi gumagamit sila ng ahensya ng gobyerno. Di po ba? Manong gamitin nila yung sarili nila. Diba? Lagyan mo yung pangalan nila. Wala namang problema ron. Naniningil na may utang naman talaga sa inyo yung kliyente ninyo. Di ba ningil kayo ng maayos? Pakilala niyo yung sarili ninyo. Hindi yung ganyan, buta. Gagamit pa kayo ng ng ahensya ng gobyerno para lang kayo makapanakot. Diba? Hindi yata tama yun. Diba? Tsaka hindi ho pag-aaksiyan ng SEC yan. Lahat ho ng may utang, padadala ng final notice. Wala na nagawa ang SEC niyan. Diba? Kayo nga ang hinahunting itong mga bugo katabusadong online lending apps na to ng SEC yung sa mga kalukuhan ninyo. Tapos gagamitin nyo para panakot nyo sa kliyente ninyo na SEC kunwari ang nagpadala ng final notice. Hindi tama yan. Gawin nyo po dun sa nagpadala, padala nyo po ito sa sa SEC. Mag-file kayo ng complaint. At i-state nyo dun sa complaint po ninyo na ginagamit po sila. Okay po? Kasi hindi tama ito. Biro yung ahensya ng gobyerno yan. Sila nagre-regulate dun sa mga lending financing. Tapos, sila magpapadala ng di ibig sabihin, wala na talagang respeto sa gobyerno natin. Nandyan sa aking description box sa YouTube channel po, yung iMessage. Yan po yung bagong pamamaraan po para sa pag-file po ng complaint sa SEC. Diyan nyo padala ito. Okay? Mag-complain din kayo sa National Privacy Commission, sa PNP, tsaka sa NBI. Kung meron kayo time pa, mag-complain din kayo sa DOJ. Okay? Kailangan talaga bigyan ng leksyon tong mga to kasi nakita nyo, di ba? May na-raid nga. Tapos di ko alam kung ano na nangyari. Di ba? Pero nakita nyo ginagawan ng paraan ng mga sangay ng gobyerno. Ay, di ko lang alam kung bakit naggaganon. Maski ako nahihiwagaan. Kasi napakabigat po nung ebidensyang ipinakita. Kompleto naman po. Di ba? Nagpakapagod po sila Madam Kikay tsaka yung kanyang grupo para ma-raid yan. Tapos nabaliwalang ganyan. Di ba? Kasi yung pagka kayo nag-complain, tuluyan nyo, hindi yung ganyan na lang. Hindi ko kasi alam, baka mamaya, nagkulang nung mga numbers ng, mga nagko-complain. Hindi ko, piniimbestigahan ko pa kasi wala akong makuha konkretong ebidensya, kung ano yung nangyari. Di ba? Ay, mahirap naman napupunta pa ako doon para makisitcheck, hindi ba? Marami tayong trabaho. So, nagre-research ako, pero sa ngayon, wala pa akong makuha ng kasagutan. Okay? Sa na lang natin, ipanalangin na lang talaga natin na dumating yung panahon na matapos na to at magaya din sa mga pogo na yan. Diba? Kasi yung sa pogo nangyari, all-out war yun dahil may utos ang ating presidente. Sana ganun din ang gawin. Diba? Na mag-utos din na mapuksa itong mga bugok katabusadong online lending apps na to para matigil na po.
Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.